Siya ay isang magandang guro, pagod ngunit matatag. Kagagaling lang niya sa pagtuturo sa isang pampublikong mataas na paaralan sa Quezon City. Ang kanyang unipormeng beige na blouse at brown na palda ay ramdam pa ang init ng hapon. Ang kanyang mga ngiti ay bakas pa rin ang pakikipag-ugnayan sa kanyang mga estudyante. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pag-uwi, ang payapang takip-silim ay naging isang impyerno. Sa pilitan siyang pinahinto ng isang pulis na may malupit na mukha. Inakusahan siyang lumabag sa isang traffic sign na hindi naman niya nilabag. Hiningan siya ng tilagay. Tinanggihan niya ito ng walang pag-aalinlangan. Nagalit sila. Labis na nagalit. At sa harap ng mga mamamayang tanging magagawa ay manood, ipinahiya nila siya, pinagtawanan, at walang awang sinilaban ang kanyang scooter. Itim na usok, naglalagablab na apoy, at pumatak ang kanyang mga luha. Ngunit hindi iyon mga luha ng kahinaan, iyon ay mga luha ng galit na matagal ng kinimkim. At nang akalain nilang sila na ang nagwagi, bigla siyang kumilos. Isang sipa, isang siko, at isa-isang bumagsak ang mga ito. Ang mga tiwaling pulis ay kanyang pinilayat ng walang armas, walang tulong, gamit lamang ang galit na sinanay at mga galaw na imposibleng taglayin ng isang ordinaryong guro. Ngunit sino nga ba talaga siya? Bakit napakahusay ng kanyang mga galaw? At ano ang susunod niyang gagawin? Huwag subukang alamin maliban kung handa kang magulantang hanggang sa hindi ka na makatulog. Sa isang maalinsangang hapon sa Maynila, isang gurong may magandang mukha, ngunit may otoridad sa kanyang tindig ang taimtim na ginagampanan ang kanyang marangal na tungkulin sa isang mataas na paaralan. Suot ang isang simple, ngunit malinis na kasuotan at may matalim na tingin na puno ng katatagan, nagtuturo siya sa harap ng klase ng may buong dedikasyon. Inihahatid niya ang kaalaman gamit ang isang sistematikong pamamaraan na may kasamang init at pag-unawa. Ang kanyang mga estudyante ay kitang-kitang masigasig, nabibighani sa paraan ng kanyang paghabi ng mga komplikadong paliwanag upang maging madaling maunawaan. Sa likod ng kanyang mahinahong ngiti, mababanaag ang katatagan ng loob at isang mataas na pangako sa mundo ng edukasyon. Isang tungkuling kanyang ginagampanan hindi lamang bilang isang propesyon, kundi bilang isang anyo ng paglilingkod sa bayan. Ang silid-aralan, na karaniwang tahimik na saksi sa proseso ng pag-aaral, ay naging isang maliit na entablado kung saan ang karunungan at pagiging isang mabuting halimbawa ay ipinapakita ng walang malakas na boses, walang sumasabog na emosyon. Ngunit may kakayahang mag-iwan ng marka sa isipan ng bawat mag-aaral na naroroon. Siya ay isang figura na iginagalang hindi dahil sa kanyang posisyon, kundi dahil sa kanyang integridad at sa kanyang presensya na laging nagdadala ng kapayapaan kasabay ng sigasig para matuto pa. Matapos tumunog ang bell na hudyat ng pagtatapos ng klase eksaktong 3:00 ng hapon, dahan-dahang isinara ng guro ang aklat na nakabukas pa sa kanyang mesa at inayos ang ilang mga papel ng kanyang mga estudyante na nakakalat. Binati niya ang kanyang mga kasamahan sa faculty room nang may mainit na ngiti. Bagamat kitang-kita ang pagod sa kanyang mukha, isang pagod na hindi niya kailanman inireklamo. Dahil para sa kanya, ang pagod ay isang makatwirang halaga para sa isang tunay na paglilingkod. Habang isinusuot ang isang manipis na jacket at hawak ang kanyang maliit na bag, magalang siyang nagpaalam. Mauuna na po ako. Bukas na natin ituloy ang meeting para sa exam preparations, sabi niya sa isang malambing ngunit matatag na boses. Isang kapwa-guro ang tumango. Ingat ka sa daan. Siguradong traffic na naman mamaya. Tumango lamang siya ng bahagya at lumakad palabas ng silid ng may tiyak na mga hakbang, iniwan ang faculty room na unti-unti nang nagiging tahimik. Patungo sa parking area ng paaralan, ang kanyang mga mata ay agad na napako sa isang puting scooter na maayos na nakaparada sa isang sulok, ang kanyang minamahal na sasakyan na lagi niyang inaalagaan ng may buong pagmamahal. Hindi lamang ito isang simpleng transportasyon, kundi isang simbolo ng kanyang kasarinlan at kalayaan. Inilabas niya ang susi mula sa bulsa ng kanyang jacket. Sa isang sanay na galaw, pinaandar niya ang makina ng scooter na agad naglabas ng isang mahinang ugong. Maingat niyang isinuot ang kanyang puting helmet. Ikinabit niya ang kanyang salaming pang-araw upang protektahan ang kanyang mga mata mula sa sinag ng papalubog na araw. At nang walang pag-aalinlangan, marahan siyang umalis palabas ng tarangkahan ng paaralan. Sa mga kalsada ng lungsod na nagsisimula ng magsiksikan, payapa siyang nagmamaneho,
pinipili ang mga daan na hindi gaanong masikip. Paminsan-minsan ay iniiwasan niya ang mga natuyong putik mula sa ulan kaninang tanghali. Ang kanyang isipan ay nagsimula ng lumipat mula sa mga formula ng aralin patungo sa plano niyang pamamahinga ngayong hapon. Isang tasa ng mainit na tsaa, isang nobelang hindi pa tapos basahin, at marahil ay ilang malamyos na musika bilang saliw. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Sa isang abalang intersection sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, biglang isang lalaking nakauniporme ng pulis ang kumaway sa kanya nang maisapilitang galaw, inuutusan ang lahat ng sasakyan na huminto. Sumunod siya, binagalan ang takbo, at huminto sa mismong harap ng isang grupo ng mga pulis na nakatayo ng may kayabangan. Walang opisyal na tarpaulin, walang nakapaskil na mission order, tanging mga mukha na puno ng intensyong mangikil. At sa gitna nila, nakatayo ang isang lalaking matipuno ang katawan na may isang mapanuyang ngiti, si Police Corporal Berto Sandoval. Ang araw na dapat sana ay magtatapos sa kapayapaan ay naging simula na ngayon ng isang hindi inaasahang komprontasyon. Sa ilalim ng langit na nagsisimula ng mamula, ang mga kalsada ng lungsod na dating napupuno lamang ng tunog ng mga busina at ugong ng mga makina ay biglang naging isang entablado ng pananakot. Ang puting scooter ng guro, si Celestina Reyes, na payapang tumatakbo, ay sapilitang napahinto sa gitna ng maraming motorista na pinahinto rin ng isang grupo ng mga lalaking nakasuot ng uniporme ng pulisya. Ngunit walang opisyal na tanda ng checkpoint, walang paunang anunsyo, at walang mission order na nakikita ng publiko. Sa harap ng hanay na iyon, nakatayo ng tuwid ang isang lalaking maskulado na may pangalang nakaburda sa kanyang uniporme, Sandoval. Ang kanyang mukha ay may ngiti na mas mukhang banta kaysa isang pagbati. Payapang bumaba si Celestina mula sa kanyang scooter, tinanggal ang kanyang helmet, at tumayo ng tuwid sa harap ni Corporal Sandoval. Kalmado ang kanyang mga mata, ngunit matalim ang kanyang titig, na para bang kayang tumago sa pagkukunwari ng otoridad na ipinapakita ng lalaki sa kanyang harapan. Humakbang si Sandoval. Itinaas niya ang kanyang kamay na tila babati, ngunit ito'y naging isang kilos ng akusasyon. Galing ka sa inner lane pero kumanan ka. Paglabag yan sa traffic marking. Delikado yan, ma'am, sabi ni Sandoval sa isang formal, ngunit puno ng diin na boses. Nanliit ang kanyang mga mata na tila ninanamnam ang tensyon na nagsisimula ng mabuo. Hindi na tinag si Celestina. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Sandoval. Hindi po ako lumabag. Nasa tamang lane po ako nang lumiko. At kahit pa may paglabag, dapat ay binigyan niyo ako ng warning, hindi yung sa pilitan ninyong pinahihinto ang mga sasakyan ng walang opisyal na proseso. Tumawa ng maikli si Sandoval at kinuha mula sa kanyang bulsa ang isang luma at peking tiket. Ito ang proseso. Proseso namin. Para maiwasan ang mahabang proseso sa DT, magbayad ka na lang ng 5,000. Makakaalis ka na agad tapos ang usapan. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa lugar. Ilang motorista sa likuran ang nagsimulang mabalisa. Mayroong tahimik na dumukot sa kanilang mga pitaka. Mayroon ding yumuko sa takot. Ngunit si Celestina ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Hindi siya naglabas ng pera, hindi binuksan ang kanyang pitaka. Tanging ang kanyang matatag na boses ang bumasag sa katahimikan. Hindi ako magbabayad. Ito ay pangingikil at hindi ako natatakot. Suminghal si Sandoval at tumalikod, tila nagbibigay ng hudyat sa kanyang mga tauhan. Kung ganon, itong motor mo ang magiging piyansa. Para maging aral sa'yo, sabi niya ng kaswal, na para bang nag-order lang ng kape, hindi nagpaplano ng karahasan. Walang babala, walang proseso ng batas, tanging isang bulong na utos. Isang tauhan ni Sandoval ang agad na naglabas ng isang bote na may lamang hindi kilalang likido, ibinuhos ito sa puting scooter na mainit pa ang makina. At sa loob ng ilang segundo, nagliyab ang apoy, dinilaan ang gulong, ang upuan, hanggang sa tangke ng gasolina. Ang pulang apoy na nag-aalab sa gitna ng takip silim ay naging simbolo ng kalupitan na nangyayari sa harap ng publiko. At sa gitna ng lahat ng ito, si Celestina ay nakatayo lamang. Nanginginig ang kanyang dibdib, dumadaloy ang mga luha ng walang tunog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit na kinimkim, dahil sa dignidad na nyurakan, at dahil sa katarungan na sinadyang sinunog kasama ng kanyang scooter.
Ang apoy ay naglalagablab pa rin sa ibabaw ng balangkas ng scooter na ngayon ay kulay itim na. Ang makapal na usok ay umakyat sa kalangitan ng takip silim, nag-iwan ng amoy ng nasusunog na plastik at natutunaw na metal. Ngunit sa gitna ng pagkawasak na iyon, si Celestina ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, pinalitan ng isang malamig na titig na tumutusok na parang bakal na kadarating pa lamang mula sa apoy ng galit. Si Berto Sandoval, na may ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha, ay lumapit habang tinatapik ang balikat ng isa sa kanyang mga tauhan na para bang katatapos lang ng isang gawaing dapat ipagmalaki. Lumingon siya kay Celestina at sinabi sa isang mapanghamak na tono, "Sa susunod, kapag sinabihang magbayad, magbayad ka na lang. Huwag kang magpakabayani. Tingnan mo ang maganda mong motor ngayon, abo na. Sayang, di ba?" Ilang mga residente na nanonood mula sa gilid ng kalsada ay nagbubulungan lamang. Mayroong umiiling sa pag-aalala, mayroon ding piniling tumalikod, takot na maging susunod na target. Ngunit si Celestina ay hindi na natili sa takot. Sa halip, humakbang siya pasulong. Isang hakbang, pagkatapos ay dalawa, matatag ang kanyang mga paa, tuwid ang kanyang katawan, hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Akala mo ba tungkol ito sa pera? Ang kanyang boses ay mababa, ngunit malinaw na naririnig sa gitna ng lagitik ng apoy at bulungan ng mga tao. Tungkol ito sa batas, tungkol sa katarungan. At ikaw, niyurakan mo iyon gamit ang marumi mong sapatos. Tumawa ng malakas si Sandoval na para bang narinig niya ang pinakamagandang biro ng araw. Batas? Katarungan? Dito, ako ang gumagawa ng batas. At kung gusto mo ng katarungan, magbayad ka ng multa o tanggapin mo ang kahihinatnan. Tatalikod na sana siya upang magbigay ng hudyat sa kanyang mga tauhan na paalisin ang mga tao. Ngunit bago pa niya maitaas ang kanyang kamay, kumilos si Celestina. Mabilis at tiyak. Sa isang malakas na tulak mula sa kanyang dalawang palad, si Sandoval na hindi inaasahan ang biglaang pag-atake ay nawalan ng balanse. Ang kanyang katawan ay sumuray at napaupo sa aspalto. Ang kanyang helmet ay natanggal. Namula ang kanyang mukha sa hiya at galit. Ang lakas ng loob mo, sigaw ni Sandoval habang sinusubukang tumayo. Basag ang kanyang boses sa galit. Sugurin niyo yan. Ngayon na. Ang kanyang mga tauhan na kanina ay nakatayo lamang ng kaswal ay agad na kumilos. Tatlong lalaki ang sabay-sabay na sumugod kay Celestina mula sa iba't ibang direksyon. Ngunit nagkamali sila ng kalkulasyon. Ang mga galaw ni Celestina ay hindi mga galaw ng isang ordinaryong guro, kundi mga galaw ng isang taong sinanay, umiwas sa pamamagitan ng pag-ikot ng katawan, sumalag gamit ang matibay na braso, at gumanti gamit ang sipa at siko na may tiyak na puntirya. Isang lalaki ang bumagsak at tumama sa poste ng ilaw, isa naman ang napahiga habang iniinda ang sakit sa tiyan. Ang pangatlo ay natumba matapos walisin ng kanyang maliksing paa. Sa loob ng ilang segundo, ang tatlo ay nakahandusay at umuungol. Samantala, si Sandoval na kadarating pa lamang sa pagtayo ay muling natigilan. Nanlaki ang kanyang mga mata, nakanganga ang kanyang bibig. Hindi siya makapaniwala. Ang babaeng kanina lang ay itinuring niyang mahina ay nakatayo ngayon sa gitna ng kalsada na parang isang leong babae na handang manila. Sino ka ba talaga? Bulong ni Sandoval, nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Celestina. Tinitigan niya lamang ito at dahan-dahang may inilabas mula sa likod ng kanyang jacket, isang itim na baril na kumikinang sa sinag ng takip silim. Itinutok niya ito sa langit. At pagkatapos, bang! Isang putok ng babala ang umalingaw-ngaw na nagpatigil sa buong karamihan. Maging ang mga ibon sa mga kable ng kuryente ay nagliparan sa takot. Agad na napaluhod si Sandoval. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, namumutla ang kanyang mukha. Huwag! Huwag kang bumaril! Magsasalita ako, magsasabi ako ng totoo. At doon, sa gitna ng kalsadang umuusok pa, sa harap ng mga mamamayan na ngayon ay naglakas loob ng lumapit, si Celestina, na may baril sa kamay at apoy ng paghihiganti sa puso, ay nagsimulang hukayin ang katotohanang matagal nang itinago sa likod ng uniforme ng pulisya. Sa gitna ng kalsadang puno pa rin ng itim na usok mula sa nasunog na scooter, si Celestina ay nakatayo na parang isang estatwang marmol. Malamig at hindi gumagalaw, ngunit puno ng pigil na pagsabog. Ang apoy ay namatay na,
ngunit ang baga sa kanyang puso ay lalo pang nag-aalab. Ang kanyang mga mata na kanina ay mailuha ay tuyo na ngayon, pinalitan ng isang matalim na titig na tumutusok sa direksyon ni Berto Sandoval. Ang lalaki ay nanginginig ngayon sa kanyang mga tuhod, nagmamakaawa sa isang paos na boses. Sa paligid nila, ang mga mamamayan na kanina ay tahimik na manonood lamang ay nagsimula ng maglakas loob na lumapit. Mayroong nagre-record gamit ang kanilang mga cellphone, mayroong nagbubulungan ng may paghanga. Samantala, ang mga tauhan ni Sandoval ay nakahandusay pa rin, walang magawa, umuungol sa sakit sa mainit na aspalto. Sino ang nag-utos sa'yo? Tanong ni Celestina. Ang kanyang boses ay mababa ngunit nanginginig, tulad ng isang kulog na napipigilan sa likod ng mga ulap. Ang baril sa kanyang kamay ay hindi pa niya ibinababa, nakatutok pa rin sa lupa. Ngunit ang presensya nito lamang ay sapat na upang maramdaman ni Sandoval na ang kanyang buhay ay nakasabit sa dulo ng isang karayom. Inutusan lang po ako, ma'am, utal ni Sandoval habang malamig na pawis ang bumabasa sa kanyang noo. Kung hindi ko ito gagawin, tatanggalin ako sa serbisyo. Ang asawa't anak ko, wala na kaming ibang aasahan. Kaya sinunog mo ang motor ng isang inosenteng tao para lang mailigtas ang posisyon mo, putol ni Celestina. Tumaas ang tono ng kanyang boses ngunit kontrolado pa rin. Nananakot ka ng mamamayan, nangingikil, naninira ng ari-arian at nanununog pa. At may lakas ka ng loob na sabihing inutusan ka lang. Nasaan ang konsensya mo, Corporal Sandoval? Yumuko si Sandoval. Mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib. Alam niyang hindi sapat ang dahilan na iyon, ngunit wala siyang pagpipilian, kundi ilahad ang katotohanan o mamatay sa dulo ng baril. Mayroon po. Ang superior ko, bulong niya, halos hindi marinig ang kanyang boses. Siya ang nag-aayos ng lahat ng illegal na checkpoint na ito. Siya ang naghahati ng kita. Lumapit si Celestina. Ang kanyang anino ay tumakip kay Sandoval na ngayon ay parang isang dagang nasukol. Anong pangalan niya? Lumunok ng malalim si Sandoval. Ang kanyang mga mata ay kumurap-kurap, tumitingin sa kaliwat kanan, na para bang umaasang may darating na sasagip sa kanya. Ngunit wala. Tanging mga mukha ng mga mamamayan na ngayon ay nakatingin sa kanya ng maihalong galit at awa. De Leon, sa wakas ay binigkas niya ang pangalang iyon ng mahina, na para bang takot na ang pangalan mismo ang pumatay sa kanya. Director Miguel De Leon, Head ng Regional Operations. Siya ang nag-uutos ng lahat ng ito. Siya ang nagtatakda ng target, lokasyon at hasyan. Dahan-dahang tumango si Celestina. Ang pangalan ay naitala sa kanyang isipan na parang isang pangalang matagal na niyang hinihintay. Inilabas niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa ng jacket. Ang kanyang mga daliri ay kalmadong pumindot ng numero, na para bang ang mundo sa paligid niya ay hindi magulo. Na para bang hindi siya nakatayo sa isang maliit na larangan ng digmaan na kadarating pa lamang niyang ipanalo. Kailangan ko ng backup. May illegal na checkpoint sa main road malapit sa palengke. Ang suspect ay si Corporal Berto Sandoval at ang kanyang mga tauhan. Sinunog nila ang sasakyan ng sibilyan, humingi ng lagay at umaming kumikilos sa ilalim ng utos ng isang nagngangalang Miguel De Leon. Magpadala ng pinakamalapit na unit. Hihintayin ko sa lokasyon. Isinara niya ang tawag at muling tinitigan si Sandoval. Isang titig na hindi na puno ng galit, kundi puno ng katiyakan. Katiyakan na ang katarungan ay hindi masusunog, na ang katotohanan ay hindi matatakot, at na ngayong gabi, ang network na matagal nang sumisira sa tiwala ng publiko sa institusyon ng pulisya ay magsisimula ng gumuho. Magsisimula sa nanginginig na lalaking umiiyak ngayon sa kanyang paanan. Hindi nagtagal, ang tunog ng sirena ay bumasag sa takip silim. Isang kumikislap na asul na ilaw mula sa malayo. Isang patrol car ang dumating at kasama nila ang simula ng isang pagbangon. Ang sirena na kanina ay mahina lamang mula sa malayo ay lalo pang lumakas. Papalapit ng may buong bilis, ang mga asul na ilaw ay kumikislap, hinahawi ang papalubog na dilim, at tinatanglawan ang mga tensyonadong mukha na nagkukumpulan pa rin sa lugar ng krimen. Payapang nakatayo si Celestina sa tabi ni Sandoval na ngayon ay nakaupong lupaypay. Nakayuko ang kanyang ulo. Nanginginig ang kanyang katawan hindi na dahil sa banta ng baril, kundi dahil sa hiya.
Hiya sa harap ng mga mamamayan, hiya sa harap ng kanyang mga kasamahan na nakahandusay, at hiya dahil sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang talunan. Ang kanyang mga tauhan na isa-isang napabagsak ay nagsimula ng bumangon ng dahan-dahan, napapangiwi sa sakit, ngunit hindi na nangahas pang lumaban. Alam nilang tapos na ang laro. Isang opisyal ng pulisya ang bumaba mula sa unang patrol car. Maayos ang kanyang uniforme, seryoso ngunit kalmado ang kanyang mukha. Sinuri niya ang sitwasyon saglit at lumapit kay Celestina ng may paggalang. Salamat sa report, ma'am. Poprosesuhin namin ito ayon sa tamang pamamaraan. Pagkatapos ay lumingon siya sa kanyang mga tauhan. Dalhin ang lahat ng suspect sa sasakyan. Siguraduhing walang makakatakas. Si Sandoval na narinig ang utos ay biglang nag-angat ng ulo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Pakiusap, huwag niyo akong pusasan sa harap ng publiko. May pamilya pa ako. Tinitigan siya ni Celestina saglit at sumagot sa isang formal na boses, walang halong peking awa. Sinunog mo ang motor ko sa harap ng publiko. Tumawa ka noong umiiyak ako. Tinakot mo ang mga mamamayan para huwag lumaban. Ngayon, humihingi ka ng respeto. Ang batas ay hindi gumagana sa awa, Corporal Sandoval. Ang batas ay gumagana sa katarungan at hinihingi ng katarungan na harapin mo ang iyong mga kahihinatnan. Hindi na nakapagsalita si Sandoval. Yumuko na lamang siya muli, hinayaan ang dalawang pulis na dalhin siya habang nakaposas ang mga kamay sa likod. Samantala, ang mga mamamayan ay naghiyawan ng bahagya, hindi isang hiyawan ng tagumpay, kundi isang hiyawan ng ginhawa, isang hiyawan ng pag-asang nagsisimula ng muling mabuhay. Ngunit, si Celestina ay hindi nakiisa sa pagdiriwang. Alam niyang si Sandoval ay isa lamang sa mga nasa ibaba. Sa likod niya ay si Miguel de Leon, ang utak ng buong network ng pangingikil na nagpapanggap na checkpoint. At wala siyang oras para magpakasaya. Nang hindi naghihintay ng papuri, nang hindi naghihintay ng pasasalamat mula sa mga mamamayan, agad siyang tumalikod at lumapit sa isa sa mga pulis na nagtatala ng mga pangyayari. Kailangan ko ang kumpletong address ni Director de Leon. Ang personal niyang bahay, hindi ang opisina, sabi niya ng may diin. Natahimik ang pulis saglit at lumingon sa kanyang superior. Dahan-dahang tumango ang opisyal. Ibigay mo. Kung bahagi ito ng mas malalim na investigasyon, susuportahan namin ang buo. Mabilis na naglipat ng kamay ang isang maliit na piraso ng papel, nakasulat ang kumpletong address, numero ng block, at maging ang access code ng Elite Subdivision kung saan nakatira si De Leon. Maingat itong tinupi ni Celestina. Inilagay sa kanyang maliit na pitaka sa tabi ng isang larawan ng isang batang nakangiti. Marahil ay estudyante niya, marahil ang dahilan kung bakit hindi siya sumusuko. Lumingon siyang muli sa patrol car na nagsisimula ng umalis, dala si Sandoval at ang kanyang mga tauhan. Walang ngiti ng tagumpay sa kanyang mukha, tanging isang determinasyon na lalo pang tumitibay. Bukas ng umaga, bulong niya ng mahina ngunit tiyak, malalaman mo, De Leon, na ang katarungan ay hindi natutulog, kahit pa akala mo ay nagtatago ka sa likod ng matataas na pader at ng iyong posisyon. At nang hindi na lumingon, lumakad siyang paalis sa lugar. Matatag ang kanyang mga paa, tiyak ang kanyang mga hakbang, ang kanyang puso ay puno ng apoy na hindi na nakakasunog, kundi nagbibigay liwanag. Ngayong gabi, hindi siya uwi para umiyak o magpahinga. Uwi siya para magplano para sa kanyang huling pagtatagpo sa utak ng lahat. Bukas, magsisimula ang tunay na laro. Ang mainit na sikat ng araw sa umaga ay hindi pa ganap na nag-aalis ng manipis na hamog sa mga kalsada ng lungsod. Ngunit si Celestina ay kumikilos na, mas mabilis kaysa karaniwan, mas nakatuon kaysa dati. Nakasuot siya ng simpleng damit, isang puting blusa, itim na pantalon, at ang parehong manipis na jacket na suot niya kahapon. Tila nais niyang magpadala ng isang simbolikong mensahe, narito pa rin ako at hindi pa ako tapos. Sa loob ng kanyang maliit na bag, bukod sa mga dokumento at cellphone, nakatago ang baril na kahapon ay nagpanginig sa takip silim, ngayon ay maayos na nakatago, handang gamitin hindi para manakot, kundi para tumapos. Dumating siya sa harap ng tarangkahan ng Hacienda Verde Executive Village, kung saan nakatira si Director de Leon.
Matataas na pader, mga DTS camera sa bawat sulok, at mga security guard na nakauniporme na nakatayo ng tuwid sa guardhouse. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mukha nang lumapit siya. Isang hakbang, dalawang hakbang, at huminto sa mismong harap ng poste. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng security guard na sumalubong sa kanya nang may pormal na ngiti. Magandang umaga, ma'am. Ano po ang maipaglilingkod ko? Tanong ng guard, magalang ngunit mapagmatsyag. Ngumiti si Celestina bilang ganti. Isang ngiting sanay, kalmado, walang kapintasan. Kailangan kong makausap si Director De Leon. May mahalagang bagay lang po tungkol sa buwanang remittance mula kay Corporal Sandoval. Nagkaroon ng isang saglit na katahimikan. Kumunot ang noo ng guard at pagkatapos ay nagbago ang kanyang mga mata mula sa pagiging mapagmatsyag, naging puno ng pag-unawa. Ang pangalan ni Sandoval ang naging susi. Binuksan ng pangalang iyon ang isang pinto na karaniwang sarado para sa mga tagalabas. Galing kay Corporal Sandoval. Sige po, dahan-dahan siyang tumango at pinindot ang intercom. Director, may bisita po kayo mula sa team ni Corporal Sandoval. Dala daw po ang remittance. Papapasukin ko po ba? Ang boses sa kabilang linya ng intercom ay mahina ngunit malinaw. Papasukin mo. Ihatid mo sa likod na sala. Ang electric gate ay dahan-dahang bumukas, pinahintulutan si Celestina na pumasok, dumaan sa isang maayos na hardin, isang maliit na fountain, at mga mamahaling sasakyan na nakaparada sa garahe. Bawat hakbang niya rito ay hakbang ng isang infiltrator, ngunit hindi isang ordinaryong infiltrator. Siya ay isang bagyo na dumating ng may ngiti, isang kulog na nagpapanggap bilang isang banayad na hangin. Sa loob ng malaking bahay na may modernong disenyo, sinalubong siya ng isang katulong na nagdala sa kanya sa likod na sala. Isang maluwag na silid na may matataas na salaming bintana, makapal na karpet, at mamahaling mga pinta na nakasabit sa dingding. At doon, nakaupo ng komportable sa isang malambot na leather na upuan habang humihigop ng kape mula sa isang puting porselanang tasa, ay si Director Miguel De Leon. Isang lalaking nasa katanghali ang gulang, nakasuot ng maayos na suit, ang buhok ay nakasuklay pa atras. Ang kanyang mukha ay kalmado at puno ng tiwala sa sarili, na para bang ang mundo ay umiikot sa ilalim ng kanyang mga palad. Galing sa team ni Sandoval, sabi niya nang hindi tumatayo. Nanliit ang kanyang mga mata, tinitingnan si Celestina mula ulo hanggang paa. Hindi nakarating si Sandoval. Karaniwan, siya ang naghahatid. Nanatiling nakatayo si Celestina sa gitna ng silid. Hindi naghintay na paupuin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni De Leon. Isang titig na nagpakunot ng noo ng lalaki, naramdaman na mayroong kakaiba. Hindi po makakarating si Corporal Sandoval, sagot niya ng mahinahon. Kasalukuyan po siyang nasa kustodya dahil sa iligal na checkpoint, pangingikil at panununog ng sasakyan ng isang sibilyan. Natigilan si De Leon. Ang tasa ng kape niya ay huminto sa ere, hindi pa nakakarating sa kanyang mga labi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano nang sinabi mo? Dahan-dahan, nang walang pagmamadali, kinuha ni Celestina ang baril mula sa likod ng kanyang jacket, at sa isang iglap, ang itim na baril ay lumitaw. Itinutok ng diretso sa noo ni De Leon. Isang mahinang tunog ng click ang narinig. Ang bala ay nasa chamber na. Hindi ako sugo ni Sandoval, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng bakal na kadarating pa lamang sa pagpoproseso. Ako ang magdadala sa iyo sa korte. Ang pangalan ko ay Celestina, at ngayong araw, sasagutin mo ang lahat ng krimen na itinago mo sa likod ng iyong posisyon. Napatayo si De Leon, halos mabitawan ang kanyang tasa. Security! Security! Sigaw niya sa takot, basag ang kanyang boses. Dalawang malalaking lalaki ang agad na pumasok mula sa isang pinto sa gilid. Ang mga personal na bodyguard ni De Leon, mga dating miyembro ng isang special unit na ngayon ay inupahan para protektahan ang korap na opisyal. Agad silang sumugod. Ang unang suntok ay mabilis, ngunit umiwas si Celestina sa pamamagitan ng pag-ikot ng katawan at gumanti ng sipa sa tuhod na nagpatumba sa unang kalaban. Sinubukan siyang sakali ng pangalawang kalaban mula sa likod, ngunit sinalag niya ito. Pinilipit ang braso ng lalaki at ibinagsak ito gamit ang gravity at momentum. Crack! Tumama ang balikat ng lalaki sa marmol na sahig.
Sa loob ng ilang segundo, ang dalawang bodyguard ay nakahandusay, umuungol sa sakit. Si De Leon na nasaksihan ang lahat ay nanginginig ngayon sa likod ng kanyang upuan. Namumutla ang kanyang mukha, malamig na pawis ang bumasa sa kwelyo ng kanyang mamahaling suit. Sino ka ba talaga? Bulong niya, paos ang boses. Lumapit si Celestina, ang baril ay nananatiling nakatutok. Ako ang sagot sa mga dalangin ng mga mamamayang pagod ng maloko. Ako ang anino na akala mo'y hindi kailanman iral. At ngayon, sasama ka sa akin sa presinto ng walang reklamo, walang abogado, hanggang sa mabunyag ang buong network mo. Kinuha niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa at pinindot ang numerong alam na niya sa isip. Nakuha ko na ang main target. Magpadala ng mobile unit sa address na ito at siguraduhin kasama ang commander. May kailangang i-anunsyo ngayong araw. At sa marangyang silid na ngayon ay magulo dahil sa maikling labanan, si De Leon ay yumuko na lamang, hindi na bilang isang makapangyarihang anino, kundi bilang isang bilanggo na alam na ang katapusan ng kanyang kapangyarihan ay dumating na. Ang umagang dating tahimik sa Elite Subdivision ay naging entablado ngayon ng pagbagsak ng isang aninong pinuno. Si Director De Leon, na ilang minuto pa lamang ang nakalipas ay komportableng nakaupo't humihigop ng kape sa kanyang leather na upuan, ay nakatayo ngayong nanginginig sa gitna ng kanyang magulo at marangyang sala. Gusot ang kanyang suit, lumuwag ang kanyang kurbata, at namumutla ang kanyang mukha sa takot na hindi niya panaramdaman kailanman. Ang kanyang dalawang personal na bodyguard ay walang magawang nakahandu sa isang marmol na sahig, mahinang umuungol habang hawak ang mga bahagi ng kanilang katawan na kadarating pa lamang pinilayan ng mabilis at tiyak na mga galaw ni Celestina. Ang itim na baril na ngayon ay nakatutok sa kanyang dibdib ay hindi na lamang isang banta, kundi isang hatol na hindi niya matatawaran. Hindi nagtagal matapos ang kanyang tawag, ang tunog ng mga sirena ay bumasag sa katahimikan ng subdivision. Dumating ang mga patrol car, hindi isa, kundi 3 unit, kumpleto sa mga pulis na nakauniporme at isang field commander na bumaba mismo mula sa unang sasakyan. Pumasok sila ng walang paalam dahil wala nang kailangang hinga ng pahintulot. Ang bahay na ito ay hindi na isang kuta ng kapangyarihan, kundi isang crime scene na sinusuguro. Ang commander, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may gintong insignia sa kanyang dibdib, ay pumasok ng may matatag na tingin. Tumango siya ng may paggalang kay Celestina, hindi bilang isang ordinaryong guro, kundi bilang isang kasosyo sa operasyon na nagtagumpay na pasukin ang sentro ng isang nakatagong network ng korupsyon. Sitwasyon, kontrolado, Commander, sabi ni Celestina nang hindi ibinababa ang kanyang armas. Ang pangunahing target, si De Leon, handa nang dalhin. Ang kanyang 2 bodyguard ay na-neutralize na. Walang ibang nasaktan, maliban sa mga minor na injury dahil sa paglaban. Tumango ang commander at lumingon sa kanyang mga tauhan. Pusasan at dalhin. Halughugin ang buong bahay, hanapin ang mga dokumento, bank records, o anumang ebidensya na maaaring mag-ugnay sa kanya sa network ni Sandoval at iba pang mga tiwaling opisyal. Si De Leon na narinig ang utos ay biglang sinubukang magmakaawa, nanginginig ang boses. Ang kanyang mga mata ay mailuha, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na mawala ang lahat. Teka muna. May karapatan ako. Opisyal ako, may abogado ako. Hindi niya pwedeng gawin to, sigaw niya habang sinusubukang hawakan ang braso ni Celestina. Ngunit hindi na tinag si Celestina. Tinitigan niya si De Leon ng malamig at sinabi, na wala ang karapatan mo noong pinayagan mong sunugin ang motor ng isang guro sa gitna ng kalsada para sa lagay. Nawala ang karapatan mo noong inutusan mo ang iyong mga tauhan na mangikil sa mga walang kalaban-laban na mamamayan. At nawala ang karapatan mo noong inakala mong mapoprotektahan ka ng posisyon mo mula sa batas. Lumapit ang commander, marahang tinapik ang balikat ni Celestina. Magaling! Hayaan mo nang kami na ang magpatuloy. 2 pulis ang lumapit at dinala si De Leon habang nakaposas ang mga kamay sa likod. Hindi na siya lumaban, nakayuko na lamang ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa marmol na sahig na ngayon ay may mga gasgas mula sa kanyang sariling sapatos, na para bang napagtanto na ito na ang dulo ng pulang karpet na matagal na niyang tinatapakan. Bago siya dalhin palabas, biglang huminto si De Leon at lumingon. Tinitigan niya si Celestina ng maihalong puot at pagtataka. Sino?
Sino ka ba talaga? Hindi ka isang ordinaryong guro. Hindi direktang sumagot si Celestina. Tinitigan niya lamang ito at marahang nagsalita, sapat na malakas para marinig ng lahat sa silid. Ako ang taong inakala mong hindi kailanman maglalakas loob na labanan ka. At ngayong araw, ako ang dahilan kung bakit matutulog ka sa likod ng rehas. Hindi na kumibo si De Leon. Dinala siya palabas, dumaan sa hardin na ngayon ay puno ng mga usyosong kapitbahay, mga mamamahayag na nagsisimula ng dumating, at mga kamera ng cellphone na nagre-record ng pagbagsak ng isang pinuno. Isang police van ang naghihintay sa labas ng tarangkahan, ang mga pinto nito ay bukas, na parang bibig ng batas na handang lumamon sa kanya. Nakatayo si Celestina sa may pinto, pinapanood ang sasakyan na umalis. Walang ngiti ng tagumpay, walang palakpakan, tanging isang malalim na hininga ang kanyang pinakawalan. Hininga ng ginhawa, hininga ng paglaya, hininga ng simula ng isang bagong kabanata. Lumingon siya sa commander. Dalhin niyo siya sa special interrogation room. Susunod ako. May kailangan akong sabihin sa harap ng lahat. Tumango ang commander. Sige, hihintayin ka namin doon. At nang hindi na lumingon, lumakad si Celestina paalis sa malaking bahay. Magaan ang kanyang mga paa, gumaan ang kanyang puso. Ang field operation ay tapos na, ngunit ang pinakamahalagang tungkulin, ang pagbubunyag ng katotohanan sa harap ng publiko, ay magsisimula pa lamang. Sa loob ng isang diminarkahang sasakyan na nagdala sa kanya, patungo sa Camp Crame, payapang nakaupo si Celestina sa likurang upuan. Bahagyang nakabukas ang bintana. Ang sariwang hangin ng umaga ay humahaplos sa kanyang mukha, na para bang nililinis ang mga natitirang alikabok ng labanan, usok ng panununog, at amoy ng kasinungalingan na kadarating pa lamang niyang inalis. Hindi siya gaanong nagsasalita, walang tuwa, tanging isang blankong tingin sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang lungsod na nagsisimula ng gumising, mga karinderyang nagbubukas, mga batang nakauniporme na tumatakbo para habulin ang jeep, mga street sweeper na tapat pa ring nililinis ang mga bangketa. Ang lungsod na ito, na matagal nang nabuhay sa takot sa mga tiwaling nakauniporme, ay unti-unti nang makakalanghap ng mas dalisay na hangin ng katarungan. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa harap ng malaking gusali ng National Headquarters. Binuksan ang pinto at bumaba siya ng may tiyak na mga hakbang. Maayos ang kanyang jacket, na isuklay na muli ang kanyang buhok. Kalmado ngunit may otoridad ang kanyang mukha. Sa pangunahing pasukan, ang commander na kasama niya mula pa kaninang umaga ay naglalakad sa kanyang tabi. Mahina ngunit puno ng katiyakan ang kanyang boses. Handa na ang lahat sa special interrogation room. Magkatabi sina De Leon at Sandoval. Hindi pa nila alam na pareho silang nahuli at hindi pa nila alam kung sino ka talaga. Tumango si Celestina. Hayaan mo silang magulat. Ang gulat na iyon ang magpapadali sa kanilang pagsasalita ng walang script, walang abogado, walang paghahanda. Naglakad sila sa isang mahaba at malamig na pasilyo, nilalampasan ang mga pulis na sumasaludo, nilalampasan ang mga tinted na salamin na nagtatago sa mga mausisang mukha sa likod nito. Hanggang sa huminto sila sa harap ng isang pinto ng special interrogation room, isang silid na soundproof, may one-way mirror, at kumpleto sa mga recording camera at advanced audio system. Sa loob, dalawang lalaki ang magkahiwalay na nakaupo sa mga metal na upuan. Si Sandoval, na suot pa rin ang gusot na uniforme at may pagod na mukha, at si De Leon, na nawalan na ng lahat ng karangyaan, ay nakaupong lupaypay habang nakaposas pa rin. Dahan-dahang binuksan ng commander ang pinto at pinapasok muna si Celestina. Sumunod siya sa likuran at tumayo sa tabi ng interrogation table. Ang kanyang mga kamay ay nasa likod. Isang kilos ng isang superior na handang subaybayan ang isang makasaysayang proseso. Si Sandoval ang unang nakakita sa kanya. Agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang katawan ay otomatikong umatras sa upuan. Ikaw. Ikaw na naman, sigaw niya, paos ang boses sa takot. Lumingon si De Leon at agad na namutla ang kanyang mukha. Ikaw, bulong niya, hindi makapaniwala, pero guro ka. Isa ka lang. Dahan-dahang lumakad si Celestina sa gitna ng silid at tumayo sa pagitan nila, tulad ng isang hukom na handang basahin ang hatol. Hindi siya umupo.
Gusto niyang tingnan nila siya mula sa ibaba, makita ang lakas na matagal na nilang minaliit. Kayong dalawa, sabi niya, ang kanyang boses ay mababa ngunit nagpanginig sa buong silid. Inakala ninyong isa lamang akong ordinaryong guro, isang ordinaryong babae, isang ordinaryong mamamayan na maaari ninyong yurakan, kikilan, sunugin ang motor, at pagtawanan sa harap ng publiko. Huminto siya saglit, matalim na tinitigan ang kanilang mga mata isa-isa. Pero nagkamali kayo. Ang commander sa likod niya ay humakbang pasulong at nagsalita sa isang opisyal, matatag at puno ng otoridad na boses. Ipinakikilala ko si Special Agent Celestina Reyes, isang intelligence operative ng Internal Integrity Unit na direktang inatasan ng Chief Secretary na magpanggap bilang isang guro sa mataas na paaralan na may iisang misyon. Ang buwagin ang network ng pangingikil at korupsyon na nagpapanggap na checkpoint at sumisira sa tiwala ng publiko sa institusyon ng kapulisan. Natigilan ang silid. Natahimik si Sandoval, nakanganga ang kanyang bibig. Yumuko si De Leon, nanginginig ng husto ang kanyang mga kamay, na para bang ang mundo sa ilalim ng kanyang mga paa ay kadarating pa lamang gumuho. Hindi. Hindi maaari, bulong ni De Leon, halos hindi marinig. Ikaw. Isang agent ka. Sa lahat ng oras na nasa paaralan. Si Celestina, na ngayon ay opisyal ng si Agent Reyes, ay tinitigan siya ng walang awa. Araw-araw, tinuturuan ko ang mga bata tungkol sa katapatan, habang tahimik na nangangalap ng ebidensya kung paano ninyo tinuturuan ang mga mamamayan tungkol sa takot. Kakatwa, hindi ba? Biglang umiyak si Sandoval. Hindi isang iyak ng paghingi ng tawad, kundi isang iyak ng kawalan ng pag-asa. Inutusan. Inutusan lang po ako. Hindi ko alam. Hindi ko alam na agent siya. Tama na, putol ng commander, umalinggaw ang kanyang boses. Ang pag-iyak ay hindi makakapagbura ng krimen. Ang pag-amin ninyo ang magtatakda ng inyong parusa. At ngayong araw, sa silid na ito, magsasalita kayo ng walang abogado, walang script. O hahayaan naming malaman ng media ang lahat ng record na ito. Nasa inyong mga kamay ang pagpapasya. At doon, sa ilalim ng malamig na ilaw ng interrogation room, ang dalawang lalaki na dati makapangyarihan sa likod ng mga anino ay nakaupong walang magawa, hinarap sa katotohanang hindi na nila maitatago. Sa pamamagitan ng isang babaeng inakala nilang walang laban, ngunit siya pala ang bagyo na sumira sa kanilang kastilyong buhangin. Ang interrogation room, na dating malamig at tahimik, ay naging isang entablado ng pag-amin, isang lugar kung saan gumuho ang mga kasinungalingan, nadurog ang kapangyarihan, at sa wakas ay inangkin ng katotohanan ang nararapat na lugar nito. Si Sandoval at De Leon, na kanina ay magkahiwalay na nakayuko, ay nagkatinginan na ngayon, hindi na bilang magkaalyado, kundi bilang dalawang akusado na parehong nasukol, parehong walang matatakbuhan. Sa gitna nila ay nakatayo ng tuwid si Agent Celestina, ang babaeng kadarating pa lamang nagbunyag ng kanyang tunay na pagkatao. Ang commander, na nakatayo sa tabi ng mesa, ay nagbigay ng hudyat sa recording officer. I-activate ang lahat ng kamera. I-record ang bawat salita. Ito ang magiging pangunahing ebidensya sa korte. Si Sandoval, na nanginginig pa rin, ay biglang nagsalita, paos ngunit malinaw. Magsasalita po ako. Aaminin ko ang lahat. Pero pakiusap, huwag ninyong ipaalam sa pamilya ko na ganito ang nangyari sa akin. Tinitigan siya ni Celestina ng walang ekspresyon. Malalaman ng pamilya mo ang katotohanan, Corporal Sandoval. Hindi dahil kami ang magkakalat, kundi dahil ang katotohanan ay laging may paraan para lumabas. Ngunit kung makikipagtulungan ka, maaaring isaalang-alang ang iyong sentensya. Si De Leon, na kanina'y tahimik, ay biglang sumabog, hindi sa galit, kundi sa kawalan ng pag-asa. Akala niyo ba tungkol lang to sa aming dalawa? Sigaw niya, namumula ang kanyang mga mata. Hindi niyo alam kung sino ang nasa itaas ko. Hindi niyo alam kung gaano kalalim ang network na ito. Ang nabuwag niyo lang ay ang mga sanga. Ang ugat ay matibay pa rin. Lumapit si Celestina. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit tumutusok. Kung ganon, tulungan mo kaming bunutin ang mga ugat. Pangalanan mo sila, sabihin mo ang mga bank account, ang daloy ng pera. O hahayaan namin kami mismo ang tumuklas. At kapag nagtagumpay kami, wala kang makukuhang anumang pabor.
Ikaw ang magiging halimbawa, isang halimbawa kung paano pinarurusahan ng Estado ang mga traidor sa uniforme. Lumunok ng malalim si De Leon, ang kanyang mga mata ay kumurap-kurap, tinitingnan si Celestina, pagkatapos ang commander, at ang kamera na nagre-record ng bawat kilos niya. Alam niyang wala siyang pagpipilian. Dahan-dahan siyang tumango. Sige, magsasabi ako. Pero kailangan ko ng proteksyon. Ayokong maging target ng kanilang paghihiganti. Tumango ang commander. Maayos yan. Ngunit kung ang iyong pag-amin ay kumpleto, tapat at maaaring mapatunayan. At nagsimula ang mahabang pag-amin. Ibinunyag ni De Leon ang mga pangalan ng matataas na opisyal, ang daloy ng pondo sa mga offshore account, ang iskediul ng Hashan, at maging ang mga pangalan ng ibang tiwaling pulis sa ibang rehiyon na kasangkot sa katulad na network. Si Sandoval, na ayaw magpahuli, ay nagdagdag ng mga detalye sa operasyon sa kalye, mga paboritong lokasyon ng checkpoint, mga code word, at maging ang mga pangalan ng mga biktimang nagbayad ng tahimik dahil sa takot na mapahiya. Itinala ni Celestina ang bawat salita. Walang pag-interrupt, walang pangungutya. Paminsan-minsan lamang siyang nagtatanong para sa klarifikasyon. Kailan ang eksaktong petsa? Sino ang nag-abot ng pera? Mayroon bang bank transfer receipts? Mga maikling tanong na nagpatibay pa sa kanilang mga pag-amin. Matapos ang halos 2 oras, natahimik ang silid. Ang mga dokumento ng pag-amin ay napirmahan na. Ang mga recording ay nasave sa 3 kopya. At ang 2 lalaki na dati makapangyarihan ay opisyal ng naging mga bilanggo ng Estado, walang espesyal na karapatan, walang espesyal na trato. Isinara ng commander ang makapal na folder sa kanyang harapan at tumayo. Mabilis na andar ang proseso ng batas. Ngayong araw din, ilalabas ang opisyal na arrest warrant. At bukas ng umaga, magsasagawa ng press conference ang Chief Say nang hindi babanggitin ang iyong pangalan, Agent Reyes. Tumango si Celestina. Hayaan ninyong malaman ng publiko na nililinis ng kapulisan ang sarili nitong hanay. Hayaan ninyong maniwala silang muli. Mananatiling lihim ang aking pagkakakilanlan. Mayroon pa akong klase na kailangang turuan bukas ng hapon. Tinitigan siya ni Sandoval, may luha sa kanyang mga mata. Babalik ka pa ba talagang magturo pagkatapos ng lahat ng ito? Lumingon si Celestina sa kanya sa huling pagkakataon. Dahil sa loob ng klase, tinuturuan ko ang mga bata tungkol sa katapatan. At sa labas ng klase, pinatutunayan kong mayroon pa ring katapatan. Kahit na sinusubukan itong sunugin ng mundo. At tumalikod siya, lumabas ng interrogation room. Ang pinto ay dahan-dahang nagsara sa likod niya, iniwan ang 2 lalaki na ngayon ay tunay nang nag-iisa sa kanilang mga kasalanan. Sa labas, ang sikat ng araw sa umaga ay sumalubong sa kanya ng mainit, maliwanag at puno ng pag-asa. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, si Celestina, ang guro, ang ahente, ang mandirigma ng katarungan, ay nakaramdam ng kapayapaan. Isang maliwanag na umaga ang sumalubong sa lungsod, tila ang kalikasan mismo ay nagdiriwang sa pagsisimula ng isang bagong kabanata. Isang kabanata kung saan ang katarungan ay hindi na pinatatahimik at ang tiwala ng publiko ay dahan-dahang nagbabalik. Sa likod ng mga pinto ng press conference room sa Camp Crame, ang kapaligiran ay tensyonado ngunit puno ng kahandaan. Nakahanay ang mga kamera ng telebisyon. Ang mga mamamahayag ay nakaupo hawak ang kanilang mga panulat at recorder. Habang ang mga security personnel ay nagbabantay sa bawat sulok. Sa gitna ng entablado, ang Chief Sethi ay nakatayong matikas sa likod ng podium, handang ianunsyo sa publiko na ang institusyong matagal na nilang pinaghihinalaan ay nililinis na ngayon mula sa loob. Ngunit bago bumukas ang pinto, sa isang maliit na silid sa likod ng entablado, si Celestina, ang guro, ang ahente, ay payapang nakaupo sa isang simpleng silyang kahoy. Suot niyang muli ang puting blusa at itim na pantalon. Ang kanyang jacket ay maayos na nakatupi sa kanyang kandungan. Walang makeup ang kanyang mukha, simple lang ang pagkakatali ng kanyang buhok. Sa harap niya, nakatayo ang commander, tinitingnan siya ng may paggalang na hindi maitatago. Sigurado ka bang ayaw mong lumabas? Tanong ng commander, mahina ang kanyang boses. Karapat-dapat malaman ng publiko kung sino ang bayani sa likod ng lahat ng ito.
Umiling si Celestina ng dahan-dahan, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo. Hindi. Hayaan ninyong makita nila ang isang institusyong nagbabago, hindi isang individual na naglingkod. Kung lalabas ako, magiging personal ito. Gusto kong ito'y maging tungkol sa sistema, sa tiwalang ibinabalik, hindi sa isang bayaning sinasamba. Bumuntong hininga ang commander at ngumiti ng bahagya. Lagi kang nag-iisip para sa mas malaking layunin. Gaya ng dati. Inabot niya ang isang makapal na brown envelope. Ito ang kumpletong kopya ng mga pag-amin ni De Leon at Sandoval, kasama ang listahan ng iba pang mga tiwaling opisyal na agad naming hulihin sa mga susunod na operasyon. At ito, inilabas niya ang isang opisyal na liham na may pirma ng Chief Sei, isang special commendation na direkta para sa iyo. Pero tama ka, walang pangalan, walang litrato. Tanging code ng operasyon at pirma sa ngalan ng Public Trust Restoration Team. Tinanggap ni Celestina ang sobre gamit ang dalawang kamay at inilagay sa kanyang maliit na bag sa tabi ng aklat na kanyang ituturo mamayang hapon. Salamat, Commander. Ngunit ang pinakamalaking parangal para sa akin ay kapag nakabalik na ako sa klase at makita kong muling naniniwala ang aking mga estudyante, hindi lang sa kanilang guro, kundi sa bansang kanilang tinitirhan. Tumango ang Commander at marahang tinapik ang kanyang balikat. Pambihira ka, Celestina. Kailangan ng bansang ito ng mas maraming tulad mo. Hindi nagtagal, bumukas ang mga pinto ng press conference room. Ang tunog ng mga palakpak at ang liwanag ng mga kamera ay agad na bumaha sa entablado. Lumapit ang Chief Secretary sa mikropono, ang kanyang mukha ay seryoso ngunit puno ng katiyakan. Mga kagalang-galang na miyembro ng media, sabi niya, umalinggaw ang kanyang boses sa buong silid. Ngayong araw, ipinapahayag namin na ang network ng pangingikil na nagpapanggap na iligal na checkpoint na matagal nang nagpapahirap sa ating mga mamamayan ay matagumpay naming nabuwag. Ang dalawang pangunahing suspect, si Berto Sandoval at Director Miguel De Leon, ay nasa aming kustodya na at agad nahaharap sa batas. Ang kanilang mga pag-amin ay na-record na, ang mga ebidensya ay nakalap na, at ang malawakang operasyon ng paglilinis laban sa iba pang mga tiwaling opisyal ay aming ipinagpapatuloy. Huminto siya saglit at matalim na tumingin sa mga kamera. Alam naming ang tiwala ng publiko ay hindi maibabalik sa salita lamang. Ito ay itinatayo sa pamamagitan ng gawa. At simula ngayon, nangangako kami na hindi na magkakaroon ng puwang para sa mga opisyal na dudungis sa pangalan ng kapulisan. Kami ay magiging malinis, kami ay magiging makatarungan, at kami ay muling magiging tagapagtanggol, hindi banta. Sa likod ng entablado, pinanood ni Celestina ang talumpati mula sa isang maliit na monitor. Walang ngiti sa kanyang mukha, tanging isang tahimik na kasiyahan. Ang kasiyahan ng isang mandirigma na alam na ang kanyang misyon ay nagtagumpay. Isang mamamahayag ang biglang nagtanong, mayroon po bang isang espesyal na tao? Marahil isang whistleblower o isang undercover agent na may mahalagang papel sa pagbubunyag na ito. Ngumiti ng bahagya ang chief. Ang may mahalagang papel ay ang institusyon mismo na naglakas loob na linisin ang sarili mula sa loob, at ang mga mamamayan na hindi na nahimik na naglakas loob na labanan ang kawalang katarungan. Hindi na kailangang pangalanan sila, dahil ang mahalaga ay hindi kung sino ang gumawa, kundi na ito ay nagawa. Isinara ni Celestina ang monitor at tumayo. Kinuha niya ang kanyang bag, lumabas mula sa likod na silid, dumaan sa isang tahimik na pasilyo, malayo sa ingay ng press conference, malayo sa liwanag ng mga kamera, malayo sa mga palakpak. Ang kanyang layunin ay isa lamang, ang paaralan. Dahil doon, sa harap ng dose-dosenang mga pares ng inosenteng mata, na uhaw sa kaalaman, mayroon siyang isa pang tungkulin na hindi gaanong mahalaga. Ang ituro na mayroon pa ring kabutihan, na maaaring manalo ang katarungan, at na ang isang guro ay maaaring maging isang bayani nang hindi kailangang magsuot ng kapa. Ilang linggo matapos ang press conference na yumanig sa lungsod, ang kapaligiran sa mga kalsada ay nagsimulang magbago. Hindi dahil sa presensya ng mas maraming pulis, hindi dahil sa malawakang checkpoint, kundi dahil sa isang bagay na mas banayad, mas malalim, tiwala. Ang mga mamamayan na dati yumuyuko kapag nakakakita ng patrol car ay nagsimula ng kumaway. Ang mga street vendor na dati takot sa lingguhang itong pats, ay maluwag ng humihinga ng walang anino ng pangingikil.
Ang mga batang dati tinuturuan ng kanilang mga magulang na huwag lumapit sa pulis ay masaya ng tumatawa habang nakikitang tinutulungan sila ng isang traffic enforcer na tumawid. Ang pagbabagong iyon ay totoo at si Celestina, na ngayon ay bumalik na sa kanyang routine bilang isang guro, ay nasasaksihan ito mula sa bintana ng kanyang silid-aralan habang humihigop ng kape bago tumunog ang unang bell. Ma'am Celeste, sabi ng isang babaeng estudyante, sumisilip mula sa pinto ng klase. Nagniningning ang kanyang mga mata. Sabi po ni tatay kahapon, iba na raw po ang mga pulis ngayon. Hindi na sila nang hihingi ng pera sa checkpoint, tinulungan pa nga po nila yung sasakyan na nasiraan. Ngumiti si Celestina. Isang ngiting tapat, mainit at puno ng kahulugan. Mabuti yan, anak. Ibig sabihin, bumabalik na sila sa tunay nilang tungkulin, ang maglingkod at magprotekta, hindi manakot. Tumango ang estudyante at tumakbo pabalik sa kanyang upuan. Samantala, muling tumingin si Celestina sa bintana, sa abenida na ngayon ay mas maayos, mas tahimik, mas makatao. Sa faculty room, pinag-uusapan na ng kanyang mga kasamahan ang pagbabago ng maihalong pagtataka at ginhawa. Narinig niyo ba? May 5 na namang tiwaling opisyal na nahuli kahapon. Galing daw sa listahan na binigay ng isang secret source, bulong ni Ginang Lestari, ang guro sa Filipino, habang humihigop ng tsaa. Si Mr. Rudy, ang EUA teacher, ay tumango. Narinig ko sa kaibigan ko sa Operation Pagbabago daw ang tawag nila. Pinamumunuan daw mula sa itaas. Pero ang pinaka-interesante, nagsimula daw ang lahat sa report ng isang guro. Lahat ng mata sa silid ay napatingin kay Celestina na abala sa pag-aayos ng mga libro sa kanyang mesa, na para bang walang naririnig. Guro. Sinong guro? Tanong ni Ginang Lestari, puno ng kuryosidad. Lumingon si Celestina, nagkukunwaring nalilito. Guro. Baka teacher na mahilig tumakbo papuntang presinto, biro niya habang umingiti ng bahagya kay Mr. Rudy. Nagtawanan ang lahat at lumipat na ang usapan sa ibang paksa. Ngunit sa puso ni Celestina, alam niya. Halos malaman na nila. Pero ayos lang. Hayaan na ang lihim na ito'y manatiling lihim hanggat ang kabutihan ay patuloy na lumalago. Nang hapong iyon, habang pauwi siya sakay ng kanyang bagong puting scooter, isang hindi opisyal na regalo mula sa Chief Seif bilang kapalit ng nasunog. Dumaan siya sa isang opisyal na checkpoint na ngayon ay may malaking tarpaulin na nakasulat, opisyal na checkpoint. Sumunod sa batas. Walang lagay. I-report ang anumang pangingikil. Isang batang pulis ang nakakita sa kanya at sumaludo, hindi dahil kilala siya, kundi dahil sa paggalang sa isang mamamayan. Tumango siya bilang ganti at nagpatuloy sa kanyang paglalakbay. Sa kanyang simpleng apartment, umupo siya sa beranda, tinitingnan ang kulay kahel na langit ng takip silim. Tumunog ang kanyang cellphone, isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Salamat! Dahil sa'yo, muling nagkaroon ng kahulugan ang unipormeng ito. Isang pulis na dati takot gumawa ng tama. Umiti siya at nagreply ng isang salita, ipagpatuloy. At sa malayo, ang tunog ng azan ay umalingaw-ngaw. Hudyat ng pagtatapos ng araw at simula ng isang gabing tahimik, payapa at puno ng pag-asa. Hindi kailanman nalaman ng lungsod kung sino talaga si Celestina. Para sa kanila, nanatili siyang isang ordinaryong guro na dumarating sa umaga, matyagang nagtuturo, umuuwi sa hapon, at paminsan-minsan ay napapangiti mag-isa kapag nakakakita ng pulis na tumutulong sa isang lola na tumawid. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, sa pagitan ng ugong ng puting scooter at ng lagitik ng tisa, mayroong isang babae na tahimik na binago ang kapalaran ng isang lungsod nang hindi kailangang purihin, nang hindi